punto pong ito ating pong pag-usapan at pinakabagong update patungkol po sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan mga kababayan, nag-level up pa ngayon ang partnership sa pagitan ng ating bansa at ng Japan matapos pong lagdaan yung Reciprocal Access Agreement o yung tinatawag na RAA. Ayon po kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, yung paglagda sa RAA ay isang milestone sa ibinahaging pagsusumikap upang matiyak ang rules-based international order at maging ang peace and stability sa Indo-Pacific region. Ang nasabi pong holistic dimension ay magdadagdag ng multilateral efforts ng dalawang gobyerno upang masiguro na nire-respeto po yung rule of international law. Ngayong nalagdaan na po itong Reciprocal Access Agreement, asahan na anya ang pinaiting na joint drills and military exercises sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Japanese. So ngayon, hindi na lang military exercises sa pagitan ng Pilipinas o Philippine Army, Philippine Navy at ng Amerika, kundi maging ang Japan. Tiniyak po ni Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa itong kolaborasyon ng Defense Forces po ng Pilipinas at Japan. At sa nangyari nga pong courtesy call sa Malacanang, sinabi po ng opisyal na mabuti po yung mga konkretong progreso sa kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan, hindi lamang po sa trade but now also to military and also defense. At sinabi rin po ni Kamikawa, malayo na po ang narating ng kooperasyon ng dalawang bansa. At patunay nga po rito yung paglagda dito po sa RAA na isang landmark military pact. So mas padadaliin po nito yung entry po ng mga equipment at troops for combat training, maging po sa disaster response at mas pagpapatibay pa po yung military cooperation sa pagitan po ng Pilipinas at ng Japan. So committed po ang both countries, ang Japan at Pilipinas, na mas palakasin po ang partnership ng dalawang bansa sa ilalim po ng liderato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala mga kababayan, ilang araw po bago ang SONA ng ating Pangulo ay tinatalakay dito sa ating telebisyon ng bayan yung mga programa at proyekto ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kahapon po ay sumalang ang kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development na si Secretary Jose Rizalino Acuzar. Ayon po kay Secretary Acuzar, sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH, nagpapatuloy yung konstruksyon ng 40 proyekto. Kung maalala dayan noong Pebrero, ay naglabas ng 350 million pesos na developmental loan ang Pag-ibig para sa isang township project sa ilalim ng Pambansang Pabahay Program 4PH. Particular ito sa construction ng Phase 1 ng Palayan City Township Project sa Nueva Ecija na kasama sa 36 na pambansang pabahay projects na ongoing sa ngayon. Malaking bagay po ito para lalong mapatatag at mapabilis yung implementasyon ng pambansang pabahay ng Administrasyong Marcos Jr. Gayunpaman, may mga hapon din sa proyektong ito. Sinabi po ni Secretary Acuzar kahapon na nagiging sagabal sa programa yung mabagal na pagpapalabas ng pondo mula sa pribadong sektor na tumutulong o yung partner dun sa housing project. Sa orihinal na plano anya ng gobyerno ay 6 na milyong housing units yung gagawin para malutas yung backlog sa loob ng termino ni Pangulong Marcos Jr. Pero subalit sinabi ni Acuzar hanggang 3 milyong pabahay na lamang ang inaasahan nilang magagawa. Ang programang pabahay ng administrasyon ay meron na ngayong 20 location sites sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. So, bukod dyan, Audrey, para mas maging, kumbaga, mas maging episyente itong pagpapatayo ng ating pong mga pabahay under the 4PH program, inilunsad po ng DSUD itong planado o Plan and Do program para po sa nationwide implementation ng 4PH program. So layunin po ng inisyatibang ito yung streamline at i-digitalize yung land use and urban planning and development process. So sinisiguro po ng Planado program na coordinated po yung planning ng iba't ibang mga stakeholders. Kabilang na po dyan, syempre, iba't ibang mga government entities and also mga non-government organization or NGOs. Isa rin sa nabanggit ni Secretary Acuzar, itong staging area. In fact, nagkaroon po ng kumbaga ng Memorandum of Agreement o ng isang kasunduan, ito pong DSUD, ang Pasay LGU at MIAA para po dun sa Pasay staging area. Kasi ang nais po ng ating Pangulo, yung mga informal settler families o
ISFs, kung nasa saan sila, wag silang ilalayo doon. Ang pagpapatayo naman po ng bahay, hindi naman po ito overnight. Matagal-tagal rin po itong pagpapatayo ng po ng mga housing projects na ito, kaya ilalagay muna sila doon sa staging area. Pero pag naitayo na yung kanilang mga bahay doon, ay doon na po sila lilipat doon sa mga naitayong mga housing projects na ito. So ang nais po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bawat pamilyang Pilipino po ay mayroong sariling bahay. Yung matatawag mong your own home, kasi iba rin po talaga ang dignidad na ibinibigay po sa isang pamilya kapag mayroong kang sariling bahay. Lagi ko itong naririnig kay Pangulong Marcos Jr., kapag naibigay na sa inyo yung pabahay, alagaan nyo yung mabuti dahil yan po ay regalong handog sa inyo ng ating gobyerno. Well, nakikita natin din sa ating monitor, yung mga isinasagawang mga pabahay ngayon, hindi na lang basta maliliit na bahay, mayroong mga building type, para bagamat mas maliit yung lupa, mas marami pa rin yung magagawang tahanan o magiging tirahan ng ating mga kababayan. At yan muna po ang update patungkol po sa mga programa at aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hanggang sa susunod po nating tatalakayin dito pa rin sa Mr. President on the Go.